Mga ka-A to Z, alam nyo bang ayon sa pag-aaral, pampitong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ngayon ang sakit sa bato. Pero bukod sa sakit na iniinda ng marami ay ang pag-aray nila sa laki ng gastusin sa pagpapagamot. Kaya naman bilang tugon ng pamahalaan, ipinapatayo ngayon sa National Kidney and Transplant Institute ang bagong Mega Hemodialysis Center. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. 6 na taon nang nagpapadialysis sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, si Nanay Adelina, bukod sa iniinda niyang sakit, mas umaaray siya sa laki ng gastusin ng panghabang buhay na gamutan. Very, very difficult. At first, I was like depressed. All my finances were drained into the drainage. So lahat ng kinita ko ng 40 years was gone. 3 beses sa isang linggo nagpapadialysis si Nanay Adelina. I would rather say they have to be patient enough. At saka yung readiness into entering dialysis because it has to come from the mind. You have to be ready by the time you start dialysis. Ready for what po? Ready for all the pains. In the pocket. Physically masakit. Sa pag-aaral, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. Kaya naman itinuturing ang kidney disease na pampito sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Maaari naman itong maiwasan ayon sa mga eksperto, lalo na kung maagang na-detect ang sakit. Kasi pag mag-regular check-up, maiwasan natin na magkakaroon tayo ng abnormal urinalysis, abnormal blood sugar, ganyan. So, yan ang importante. Pag on chronic dialysis ka, irreversible na yan. Ibig sabihin may peklat na yan sa kidney na hindi na pwedeng magamot o ma-reverse. Mahigit kalahati or 65% sa mga humihingi ng medical assistance ang may sakit sa bato o nangangailangan ng pang-dialysis. Kaya sa ginawang groundbreaking ceremony ngayong Martes sa NKTI, planong itayo ang isang state-of-the-art facility na mapapakinabangan ng maraming may kidney disease. We call it Mega Hemodialysis Center kay higit 200 ang capacity po ng ating hemodialysis center. The biggest in the Philippines. Yung kidney disease ay naging malaking threat talaga sa ating kalusugan ng ating mamamayan. Kaya timely talaga itong proyekto na to. Naglaan ng 2.3 bilyong piso ang pamahalaan para rito at tiniyak na matatapos ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.